Okay na. Magandang umaga po sa bawat isa, purihin ng ating Panginoon. At muli, sa ating pong pagtitipon through online, tayo po ay sasamba sa Panginoon sa pamagitan po ng ating virtual platform service sa ating po mga kanya-kanyang tahanan. At doon po sa mga nasa ibang dako o lugar, ay binabati rin po namin kayo sa araw na ito ng linggo sa ating pong panambahan sa ating Panginoon. At purihin ng Diyos sa bawat isa, sa bawat kapatiran, sa bawat isa na nakikibahagi sa ating pong CDC online worship service every Sunday. Ganoon din po sa pagdiriwang po ng ating pong Father's Day, binabati po natin ang lahat ng mga tatay, lahat po ng mga dad, lahat po ng mga daddy o itay o anumang ng katawagan ng Happy Father's Day. Mga kalalakihan, itaguin po natin at itaas natin ang bandila ng Panginoon sa ating buhay at maging sa ating mga tahanan. Purihin ang kanyang dakilang pangalan at nawa sa araw na ito ng linggo sa ating Happy Father's Day ay hindi lang maging day kundi date. Na magtipon po ang bawat pamilya at samantalahin po natin ang pagkakataon na bagamat pandemya, bagamat meron tayong limitation or restriction sa ating pong lalawigan ng Bataan dahil po tayo po ay nailagay at napailalim sa MECQ, ay hindi naman po nahulugan na ang pagdiriwang at pag-alala po ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa na tinawag at pinagkalooban ng pagiging ama dito sa lupa upang pangunahan at pagpalain ang ating sambahayan, ay tayo po ay makapagtipon at makapagdiwang. Itaas po natin, let us honor the Lord in every home, let us honor the Father. Maging sa bawat isa na nasa mga ibang lugar o ibang bansa, binabati po natin Happy Father's Day. Meron po tayong ilang post dyan na pinagpakita na pagbati sa ating po mga katatayan o sa mga kalalakihan. Doon po sa mga talaga na nag-perform na kanila pong role bilang ama na tinatawag po natin mga super dad. Happy Father's Day. At sa bawat isa, ano man po ang inyong kalagayan, sa ating pong sambahayan, damadama po tayo sa mga pagsubok o sa mga tagumpay o sa mga pagdiriwang, ano man po ito, tunay nga po ang Diyos ay nararapat lamang na luwalhatiin at itaas sa kanyang dakilang pangalan. World's Best Dad, we offered this cup sa bawat isa na ama ng tahanan. At doon naman po sa ating mga pamilya, alam po natin na meron din po tayo ng mga pamilya at halos lahat man po ay dumaan sa ganito ring kalagayan ng kanila pong father o kanilang kinikilalang ama ng tahanan. Marito yung mga grandfather or forefather na nauna na sa Panginoon at tinanggap na nilang kanila pong reward sa Diyos. Ay ganun din po, pinapabot po natin ang ating pong pagbati ng Happy Father's Day. To the dad no longer with us, we miss those days na we had you, or we have you. Kaya naman, purihin ng Panginoon at ipagdiwang po natin ang araw na ito. Sa ating pong pagpapasimula ay pangunguna po tayo sa panalangin ng ating pong kapatid, si Sister White, Sister Beth, sa ating pong pambungad na panalangin. Maganda umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos na nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na binigay mo sa amin. Tunay na Panginoon, nakibuti mo at sa mga nagdaang araw, ikaw po ang siyang nag-ingat sa amin. Amin ka po kakatagpuin sa araw na ito, sa aming panabahan, although through online Lord, or through video, Panginoon, or through Zoom, ikaw, Panginoon, ang siyang sumama sa amin. Patuloy, Panginoon, na iyong Santo Espiritu ay aming nakaliit, lalo higit, O Diyos, pagkinig na iyong mga salita. Nalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, nakatunghay, O Diyos, sa online service na ito, katulad na po sa pagpalain at kasihan ng iyong Santo Espiritu. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi pa naka-online, ipaalala po, Panginoon, na ito ay iyong araw, dapat ka sa mga. Salamat po, O Diyos,
din, Panginoon, ang maghahatid ng iyong mensahe. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating panambahang awitin, tayo po ay magpuri sa Diyos sa pamagitan ng masayang awitin at bigyan natin ng kagalakan ng ating Panginoon. Sinabi nga po na maawit, for the joy of the Lord is our strength, in the book of Psalms, no, na tayo po ay magpuri sa Diyos sapagkat ang kagalakan mula sa Kanya ay ating kalakasan. Awitin po natin at samahan ang ating video music na ito. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinunin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Luwalhatiin ang takilang pangalan ng Panginoon sa atin pong awitin ng kagalakan ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Ang pasasalamat, salamat at ang sayo, ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay
Medyo kaiba yung aking background ngayon. Ako po kasi ay nasa lugar po ng Las Piñas. Dumalo kami ng isang kasalan kahapon dito po sa lugar ng Palazzo Verde. Bali, kasama ko po ang aking may bahay, si Sister Beth, at maging aking dalawang anak, si Elsa at si Angel. At si Elsa po ay isa sa mga naging abay. At kami po ni Sister Beth ay naging ninong at ninang. Bali, ang kinasal po ay binabati po natin si Kevin at si Kyle sa kanilang pong wedding celebration. Inabot po sila ng pandemic last year at di po natuloy yung kanilang kasalan, yung grande kasalan, at natuloy po sa simpleng kasalan lamang po, at yun po naman ay legal. At ngayon kahapon ay pinagdiwang nila yung kanilang first wedding celebration. At yun po ay isang official din na kasalan. Puri ng Panginoon, sa umagang ito, tayo po ay nandito sa tahanan o sa bahay po ng aking hipag, si Ate Alice, na kapatid po na panganay ni Sister Beth. Siya rin po yung mother ni Ate Geraldine San Jose. At salamat po sa kanilang bukas na puso at kalooban sa kanilang pagtanggap sa amin sa lugar nito. 2 gabi po kami dito since Friday until kagabi hanggang ngayon. At minarapat na po natin dito ganapin yung atin pong online service. Bali, miwas po tayo sa makauwi ng medyo late na sa gabi. At dahil po MECQ tayo, meron tayong curfew, ay iniwas po namin yung checkpoint. Kaya puri ng Panginoon, sa araw na ito tayo po ay magpapatuloy sa ating pong Father's Day celebration. At nice din po natin i-connect ito, ang mensahe, doon po sa unang linggo na mensahe natin po dineliver sa bawat isa. At ito po ay meron tayong pamagat na God is able. Bali, tutuloy lang po natin ito at the context ng Father's Day. At maging ng ang Diyos ay may magagawa sa ating buhay at meron na siyang ginawa sa atin. At lagi natin lalahanin, ang Diyos ay nagpapatuloy lamang sa kanyang paggawa sa ating buhay para sa ating kaliligtas, ikabubuti, at maging sa ikaunlad ng ating pong buhay. Sa umagang ito, ang God is able ay natalakay po natin yung una. Naglagay po tayo ng acronym na ABLE. At nabanggit po natin the last time na ito po ay hinango natin sa Ephesians chapter 3 verse 20 and 21. At muli, balikan lang po natin. Sinabi po roon sa verse 20, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." Sinabi rin po yan sa aklat po ng Mabuting Balita Biblia sa Tagalog, "Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanyang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakilanman. Amen and Amen." Seems familiar sapagkat noong nakaraang unang linggo, ito po ay akin nang naibahagi sa inyo, at noong nakaraan po ang ating Pastor Erwin naman na nagbahagi sa atin pagdating po doon sa God of impossibility, ng Diyos ay walang imposible sa Kanya, na magagawa niya lahat ng bagay. At binabati rin po natin si Pastor Erwin, Pastor Jimmy, Pastor Ambi, ang ating po mga kapastoran ng Happy Father's Day. Si Pastor Erwin ngayon ay kasalukuyan na ngaral sa lugar po ng GCC Limay. Siya po ang speaker natin doon. At sa ating pong mensahe na God is able, sinabi po natin sa unang letra ng A, always willing to do all things, na sinasabi po na to Him who is able to do. Ang Diyos po natin ay may kakayanan na gumawa sa ating buhay at patuloy na gumagawa. Pagkasabi nating able, ito merong definition na having the power, skill, means or opportunity to do something.
Sa Diyos, hindi lang something ang kanyang pwedeng gawin, kundi even great thing or impossible thing. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi naman tao, ang Diyos natin ay siyang lumikha sa tao. At kung paano niya nilikha ang tao, kaya niya rin gawin ang anumang bagay na pangailangan ng tao. In fact, even this universe, our solar system, at lahat ng bagay na kapaloob dito, ang Diyos ang ating manggagawa o ang manlilikha na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya masabi natin, with God, nothing is impossible, and He is always willing to do all things. Sinasabi po doon sa ating pong talata sa nakaraan na kinuha po natin yung istorya ng lalaki na may ketong. Ginagamit ko po palagi ang bagay nito sapagkat ito po ang siyang pinakamalapit na halimbawa na pagpapakita ng Diyos. Hindi lamang na kanyang kamay, kundi na kanyang puso. Ang kamay ay simbolo ng paggawa ng Diyos, subalit ang kanyang puso ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Dito po, sinasabi na lumapit sa kanya isang ketongin at lumuhod sa harapan niya, Ginoong, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. At sagot ng ating Panginoon, hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Ito po ang isang napakagandang halimbawa ng Diyos ay hindi lang siya may magagawa sa atin, kundi ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya naman, sinasabi po natin that Jesus is not only able to heal him, but He is more than able or willing to heal him from his leprosy. Sinasabi rin po natin, hindi lamang doon sa lalaking iyon, kundi sa bawat isa na dumaraan po sa pagkakasakit o karamdaman, lalo na sa panang ito ng pandemic o pandemya, dahil po sa COVID-19 at maging sa mga epekto nito sa buhay po ng marami. Sinasabi po natin that God is more than able to heal from any sickness and disease because of His willingness and great love on us. Noong nakaraang isang araw nga po ng umaga sa aking pagbili ng pandesal sa Capitol Bakery, may nakasabay po ako na isang kapatiran at nabalitaan ko po ang kanya pong sambahayan ay dumaan sa matinding pagsubok o pagkakasakit. Ang kanyang asawa ay nababae ay tinamaan po ng sakit na cancer sa breast. At the same time, paglipas ng panahon, siya po ay kinailangang i-chemo, pero dahil po sa sitwasyon ay naudlot o napipigilan ang kanyang chemotherapy schedule. At magyang kanya pong dalawang anak na lalaki at babae, magyang kanya manugang na babae ay tinamaan din ng COVID-19, nag-positive. No, sa ganong kalagayan, medyo napakahirap at masakit sa kalooban at mahirap sa isipan, mabigat sa ating pasanin. Pero ganun pa man po, ang ating pong Diyos ay may magagawa. Siya mayroong kakayanan na tayo po'y tulungan at iligtas at palayain sa ganung uri ng sakit at karamdaman. Patuloy po natin, dalangin sila sapagkat ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos ay umaabot sa ating pangailangan. Ano man ang bagay nito, ito man ay imposibleng magkaroon pa ng kagalingan. Sa Diyos, lahat ng sakit o karamdaman ay kaya niyang paggalingin. Kung yung sakit na ketong, pinagaling niya, ano pa kaya? Anumang uri ng sakit ay hindi niya kayang paggalingin. With God, nothing is impossible. Natalakay rin po natin yung story ni Daniel na yung magkakaibigan na ito ay sinubok ang kanilang pananampalataya at dumaan sila sa apoy. At ito'y literal na apoy sapagkat si Shadrach, Meshach, Abednego ay inutusan na kinakailangan sa pagtunog ng musika ng instrumento, kinakailangan nilang lumuhod at sumamba sa Diyos ang ginawa ni Hari Nebuchadnezzar. Pero hindi nila ginawa ito at sinabi nila na sila po ay parurusahan na kaya silang iligtas ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Subalit kung hindi man, sinasabi nila, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. And in verse 18, but
even if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sapagkat kilala nila ang tunay na Diyos at ang tunay na Diyos ng bansang Israel lamang ang kanilang sinasamba at pinagkakatiwala ng kanilang buhay at ng kanilang bansa. Ang magkakaibigan na ito ay mas ninais nila na kundi man nila maranasan ang tulong ng Diyos sa pagkakataon na sila ilayo sa apoy, ay kung dumaan man sila sa apoy at paintulot ng Panginoon, ay sasamahan sila ng Panginoon. Ganun nga ang nangyari at sinamahan sila ng Panginoon at sila nga po ay naligtas at pinatunayan ni Hari Nabucodonosor na yung tatlong magkaibigan na iniugos sa pugon ng apoy na pinainit ng 7 beses, ang nakita niya, hindi nasunog ang kanilang katawan, maging ang kanilang mga damit, maging ang kanilang buhok o kanilang buong katawan ay hindi nasunog. Subalit yung mga sundalo niya na nagatid doon ay nasunog. At yung tanikala ng tatlo na yon ang tangi na nasunog. At ang higit na himala, nakita niya yung tatlo ay naging 4 at yung 4 ay mistula na tulad ng anak ng Diyos. Praise God! Naniniwala po tayo sa gitna ng pagsubok, duman man po tayo sa apoy, ang Diyos sasama niya tayo, iingatan niya tayo at patuloy niya tayong ililigtas ayon sa kanyang pangako. Tandaan po natin, ng Diyos ay nagwika sa atin in the book of Hebrews that He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan, maging sa anumang sitwasyon ng ating buhay, lalo na sa matinding pagsubok. Alalahanin po natin kung sa mga tagumpay sinasamahan tayo ng Diyos, lalo tigit tayong sasama ng Panginoon sa mga pagsubok sa ating buhay. Ipapakita niya na siya nagmamahal sa atin at bagamat pinintulot niya na tayo subukin, ang Diyos hindi niya tayo hinayaan o pinabayaan man, bagkus siya mismo ay sinaman tayo. Sa bawat isa ng mga kapatiran na sa kanilang mga panalangin ay iligtas sila ng Panginoon sa mga bingit ng kamatayan o sa mga sakit karamdaman o maging sa kanilang mga hiling sa Panginoon, subalit sila ay parang nabigo. Mga magulang, mga kapatid, sa Diyos walang kabiguan. There is no failure in God. There is no defeat in God. Sa Diyos, kaya niyang gawin na tagumpay ang anumang kabiguan. Even failure, even defeat, God can turn it for our own victories and even for our own good. Sa isipan lang po natin, isip na tayo, natin na tayo po'y binigo ng Diyos, na tayo po ay di tinugon ng Panginoon, na tayo po ay para bang pinabayaan ng Diyos. In fact, maging ating Panginoon Jesus ay nakaranas na siya ay para bang na-reject ng ating Diyos Ama sa langit, nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo at nag-aantay na kanyang kamatayan. Ang Diyos meron dahilan bakit minsan pinaintulot niya o dumarating sa ating buhay ang mga matinding pagsubok tulad po ng pagkakasakit o karamdaman, lalo na ang pagiging positibo sa sakit ng COVID-19 virus at iba pang mga bagay na ito o mga bagay na kahirapan na dinadaanan po natin na tayo po'y para bang overstress na o tayo po ay prolong na yung ating hirap. Lagi nating tandaan ang pangako ng Panginoon in Matthew 11 verse 28-29 na lumapit tayo sa Kanya lahat na nabibigatan lubha, lahat na may pasanin, at tayo po'y pagpapahingahin ng Diyos. Pasanin natin Kanyang pamatok sapagkat ang Kanyang pamatok ay magaan, ay ito'y hindi mahirap at ang Kanyang kabigatan ay magaan. At makasumpong tayo ng kapahingahan, maging ng kapayapaan sa ating puso at kaluluwa. Tunay nga po, sinasabi po natin that God is able to keep what you have committed to Him. In 2 Timothy chapter 1 verse 12, for this reason I also suffer these things. Sabi po ni Pablo, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed and persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Sa panahon na si Pablo po ay nasa piitan o sa bilangguan na dumanas po siya ng hirap at napigilan ang kanyang pong misyon, ang kanya pa ring
puso ay nagtitiwala sa Diyos at sinasabi niya na siya po ay patuloy na naglalagak ng tiwala sa Panginoon na kaya niyang ingatan na namang bagay na kanyang itiniwala sa Kanya. Sa ating buhay at sambahayan, magtiwala lang po tayo sa Panginoon na namang bagay ito at na ating po mga concerns o mga pasanin sa ating buhay, itiwala natin sa Panginoon. Ano man ang iyong pag-aalala o ano man ang iyong mga worries in life o mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigat at kaguluhan, maging ng pagkatakot, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kaya Kanyang ingatan at tulungan. Maging anumang bagay sa iyong buhay at sambahayan na nasa ibang bansa, nandito man o sometimes ay meron kang mga bagay na iniingatan, yung mga bagay na yan ay minsan kulang ang ating kakayanan para gawin yan. Subalit ang Diyos, higit ang Kanyang magagawa para sa atin. Pangalawang bagay sa tinatawag po nating able ay yung sa titik letter o yung titik ba o yung letter B. Na ibig sabihin po ng B, beyond your expectation or it exceeds expectation. Sinasabi po ng talata in Ephesians chapter 3, verse 20, kung itutuloy po natin, sinabi roon, now to Him that is able to do. Ang kasunod po, exceeding abundantly above all that we ask or think, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin. Alam niyo po, sa banal na kasulatan ay merong kwento ng isang lalaki at siya po ang sumunod na hari ng Israel sa pangatlong pagkakataon matapos ang kanyang amang si David. Kung si David ay naging ama ng bansang Israel, siya rin po bilang batang successor na pagiging hari ng Israel, siya ay naging batang ama sa bansang Israel sa kanyang kapanahunan. Ang aking tinutukoy ay si Haring Solomon at noong panahon ng kanyang transition, na ililipat sa kanyang panunungkulan ay kinausap siya ng Panginoon through a divine dreams. At sa ganung bagay ay merong bagay na pinagkaloob ang Diyos sa kanya. Sinasabi po ng 1 Kings chapter 3 verse 5 to 9, the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, what do you want? Ask and I will give it to you. Solomon replied, O Lord, my God, you have made me a king instead of my father, David. But I am like a little child who doesn't know his way around. And here I am in the midst of your own chosen people, a nation so great and numerous, they cannot be counted. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. Ito po naging katugunan naman ng Panginoon sa kanya. At ang pangusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat yung iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. May kita po natin nung tanggapin ni Solomon ang panunungkulan bilang hari ng Israel, siya po ay nasa batang edad at hindi niya kayang pangunahan ang pamumuno sa bansang Israel tulad ng mga naunang hari ng bayang Israel, si Saul at maging ng haring David na kanyang ama, na sa kanyang murang isipan, sa kanyang kawalan ng karanasan at merong paggagawan sa trono ng kaharian, siya po ay merong agam-agam na hindi niya kayang tuparin o gampanan yung panunungkulan bilang hari o ama ng bayang Israel. Sinasabi po na ang Diyos ay alam ang bagay nito at hindi naman siya nilagay ng Panginoon sa katungkulan niya yon o inalaw ng Panginoon na maging hari siya kasunod na kanyang amang David na hindi tutulungan ng Panginoon. Kaya na maging sa panaginip, ang Diyos nangusap sa kanya.
Subalit inalam ng Panginoon ang laman ng kanyang puso at kung ano ang kanyang kalooban at ano ang kanyang nais na tulong mula sa Diyos. Napaganda po na tagpong ito. Ang Diyos ay nangungusap maging sa panaginip. At ang Diyos ay kinakausap niya ang tulad ni Haring Solomon. At naniniwala ko maging ang ibang tao na meron pong ganong pangangailangan o sitwasyon, ang Diyos ay nangusap upang tumulong at gumawa ng bagay na ating kakailanganin o kinakailangan. Kaya nga lang po, napakalaga kung ano yung bagay natin pong kailangan. Sabi nga, God could supply all our needs, no, but not our wants. Kayang ibigay ng Diyos, no, can supply all our needs, but not our wants. Ang Diyos ay kaya niyang ibigay ang iyong kailangan. Kaya nga lang, hindi yung iyong layaw. Kaya naman sa pagkakataon na iyon, sinubok din ng Panginoon kung anong uri ng panalangin o pangailangan ni Solomon ang kanyang sasabihin sa Panginoon. Yamang ang Diyos ay malaya na nag-o-offer sa kanya ng tulong. At ang sabi ng Hari Solomon, hindi niya kayang pamunuan ang bayang Israel dahil siya'y bata at walang karanasan at napakalaki ang bilang at mahirap pamunuan ang bayang Israel. Kaya naman ang kanya pong kaibigan sa Panginoon na siya ay pagkalooban ng karunungan o talino sa pamumuno. At dahil doon, ang sabi po ng talata, ang Diyos ay nalugod. No? Makikita po natin na maging sa ating pangailangan ay pwede natin bigyang kaluguran ang Diyos na nalulugod ang Panginoon. Kung ang ating pong mga pangailangan ay dinadaing natin sa Kanya ng tama at kung ano pong tunay natin kalagayan ay yun ang ating binabanggit. At ang Diyos ay nalulugod sapagkat hindi dahil sa hindi niya kayang ibigay o mahirap ang iyong bagay na hiningi, kundi nalulugod po siya sapagkat ang Diyos ay nakikita niya yung tamang puso at kalooban sa pagtawag at paghingi sa Kanya. Kaya naman, sinasabi po ng kasulatan, dahil si Solomon ay hindi na mamingi ng yaman o buhay ng kanyang kaaway o katanyagan, ang Diyos, bibigay ng Diyos yung kanyang nais, yung karunungan. Kaya lang, kung titingnan po natin, yung kanyang nais na karunungan na para pamunuan ng bayan ng Diyos sa pagpapasya ng tama't mali, hindi lang siya binigyan ng Panginoon ng simpleng karunungan o ng yung ordinaryong karunungan, kundi ang ibinigay ng Diyos sa kanya ay super extraordinary knowledge or wisdom. Kaya naman po, when it comes to giving, ang Diyos ay very gracious, very generous kung magbigay. Higit pa sa ating hinihiling. Ano kanya hiniling? Yung bigyan siya ng karunungan ng Panginoon. Anong binigay ng Diyos sa kanya? Higit o extraordinary wisdom. Sinasabi roon na yung talino na binigay ng Diyos sa kanya ay hindi kayang pantayan ng sino man. Sabi sa verse 12, narito aking ginawa ayon sa iyong salita, narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. The wisdom that God gave to Solomon ay hindi napantayan ng sino man tao sa kanyang panahon habang siya nabubuhay at maging sa panahon na siya ay namatay, ang talino na iyon at kakayahan na iyon ay walang pumantay sa dunong at talino na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya naman, mga magulang, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay at gumagawa ng higit sa ating hinihingi. At meron pa isang bagay, higit sa ating hinihingi at ating inaasahan. Sapagkat sa kwento po ni Solomon, hindi pa pala tapos ang Diyos na siya po ay pagkalooban ng wisdom, kundi meron pa palang dagdag o bonus na binigay ng Diyos sa kanya na hindi niya inaasahan. At sabi po sa verse 13, akin namang ibibigay sa iyo ang hindi mo hinihingi.
ang kayamanan, at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Kaya naman, sinasabi po natin, ang hiniling ni Solomon ay karunungan o kaalaman. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan o kaalaman, kaya lang hindi ordinary kundi super extraordinary, na walang sino man ang tatapat nung siya'y nabubuhat, maging siya'y namatay ay walang kapantay. Pangalawa, higit pa sa kanyang inaasahan at actually hindi man inaasahan. Ang sabi po ng Biblia, hindi mo hinihingi pero ibinigay ng Diyos sa kanya. Ano po yun? Yung kayamanan, ang karangalan, at maging ay iba pang bagay na hindi kayang tumbasan ng mga hari sa kanyang panahon. Kaya naman, mga magulang, mga kapatid, pagka ang Diyos ay nagbigay, ang Diyos ay nagbibigay ng malaya o liberally, at ang Diyos ay nagbibigay abundantly ng sagana. Higit pa sa iyong hiningi, higit pa sa iyong inaasahan, at in fact, maging sa mga bagay na hindi mo inasahan. Ganun po kabuti at kadakila ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Maging sa bawat isang nananalig sa kanya, sa bawat isang kinikilala niya bilang anak, at maging sa bawat isang nalalapit sa kanya na kilalanin mo ang Diyos. Kahit na ikaw'y baguhan o ikaw'y walang karanasan pa patungkol sa pagkilala sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nasusukat sa ganung bagay ang kanyang pwedeng gawin sa iyo. Bagkus ang Diyos sa kanyang puso at kalooban sa sino man na may nangailangan, higit siya kung magbigay. Para patunayan natin at makita natin kung anong klaseng wisdom ang binigay ng Diyos sa kanya, sinabi roon sa verse 14, at kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, gaya na nilakad na iyong amang si David, ay aking niyang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Bibigyan siya ng Diyos ng mahabang buhay habang siya po ay naglilingkod sa kanyang bayan. Anong uri ng karunungan ang binigay ng Diyos sa kanya? Sa 1 Kings chapter 4 verse 29 to 34, sinasabi po roon that God gave Solomon wisdom and very great insight and a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore. Hindi kayang sukatin ng anumang panukat, maging ang bilang ng buhangin sa tabing dagat ay hindi kayang sukatin yung dami at lalim ng lawak ng kaalaman at kapahayagan na binigay ng Diyos kay Solomon. Sa verse 30, Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all people of the East and greater than all the wisdom of Egypt. He was wiser than anyone else, including Ethan, the Israelite, wiser than Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame is spread to all the surrounding nations. Ganun po katindi, no? Yung blessing na binigay ng Diyos kay Solomon when it comes to wisdom. Actually, yung Book of Proverbs, si Haring Solomon ang sumulat noon. Maging yung Song of Solomon, siya rin po ang sumulat noon. Maging aklat po na Ecclesiastes, siya rin po ang sumulat noon. Kaya naman makikita po natin, yun po yung mga recorded wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya kung babasahin niyo po roon, makikita niyo po that even until today, or sa ating panahon, ginagamit pa rin yung wisdom na binigay ng Diyos kay Solomon. In fact, ang bayang Israel sa panahon po natin ngayon ay angat ang kanilang buhay at kalagayan, maging ang kanilang ekonomiya, ang kanilang security, at maging ang kanilang technology o lahat ng aspeto ng kanilang pagiging bayan o bansa ay sila po'y angat na angat sapagkat doon sa uri rin ng karunungan na binigay ng Diyos ni Solomon na nagpasa-pasa na rin sa bayang Israel. Sinabi rin po ng isang kwento na kamangha-mangha kung paano Solomon ay nagbigay po ng isang pagpapasya sa dalawang babae na sa loob po ng kanilang tahanan ay
sila po'y magkasama na natutulog. Sila po'y pareho na merong anak na lalaki na sanggol at magkasabay silang natutulog sa isang lugar. Meron pong pagkakataon sa gabi sa pagtulog ng dalawa, yung isang babae na walang ingat sa pagtulog ay nadaganan niya yung kanyang anak na sanggol at ito'y kinamatay ng kanyang anak na sanggol. At habang siya'y nagising, nakita niya napatay ng kanyang anak na sanggol. At habang yung katabi naman na babae na may anak din na sanggol ay buhay, naisip niya ipagpalit yung kanilang sanggol upang ang kanyang anak na namatay ay mapalitan ng buhay. Kaya naman kinamaga, paggising ng babae na meron siyang anak na sanggol na katabi rin, na hindi naman talaga niya nadaganan at buhay, laking gulat niya nung makita niya na kanyang anak na katabi o sanggol na kanyang katabi ay patay na. Kaya naman nung sinuri niya, sinabi niya, hindi ko to anak. At ang pagtatalo ng dalawa ay umabot kay Haring Solomon. Kaya naman po, sa ganong sitwasyon, sinasabi na pareho silang nag-aangkin na sinasabi ng unang babae ng kanyang anak na buhay ay kanya at yung anak na patay ay sa babaeng umaangkin sa kanya. At yung isa naman ay ganoon din sinasabi, yung kanyang anak ay buhay at yung patay ay doon sa babaeng umaangkin ng kanya namang anak. At dahil doon po sa malaking decision na ito o sa malaking demand na ito ng dalawa, si Solomon, through God's wisdom, for the first time written in the history ng Israel, kung paano in-apply ni Solomon yung Solomonic wisdom, yung tamang judgment sa dalawa. Kung kayo po ang pipili, kanino niya ibibigay yung buhay? Sa babae ba na nag-angkin ng kanyang anak ay yung buhay o yung babae naman na nag-angkin na kanya ay buhay din? Kung titingnan po natin, tayo po mismo ay medyo mahihirapan na i-resolve yung ganitong uri ng problema. Pero ang Diyos, dahil kinasihan si Solomon at ginantimpalan po siya ng wisdom, binigyan din po siya ng right discernment of spirit and even the heart with understanding. Sinabi po ni Solomon sa kanyang tauhan na kunin yung sanggol na buhay at hatiin o patayin. Upang sa ganon, yung kalahati ibigay doon sa nagsabi ang kanyang anak ay buhay at yung isa namang kalahati ay doon din sa babae nagsasabi ng kanyang anak ay buhay. Kaya naman ang pagkakataon na iyon, nasabi ng isang babae na tunay na namatayan ang kanyang anak, ang sabi niya, sige, Haring Solomon, hatiin niyo na lamang at ikalahati na lang kami. Subalit yung babae naman na tunay na ina ng sanggol ay nagparayat, nagsabi, Hari, wag niyo na pong patayin o hatiin ang aking anak, bagkus ibigay niyo na lang po ng buhay o buo doon sa babaeng nag-aangkin ng aking anak. Sa ganong sitwasyon na sinabi ng babae, nadama ni Solomon ang puso ng babaeng ito. Naunawa ni Solomon ang kanyang tunay na damdamin at kalooban, ang puso ng pagiging isang magulang o puso ng pagiging isang ina. Kaya naman sinabi po ng kwento sa 1 Kings, calling for a sword, Solomon declared his judgment, the baby would be cut into two, each woman to receive half. Pero ayon po sa kwento, sinabi ni Solomon, yung sanggol na buhay ay ibigay doon sa babae na nagparaya na nagsasabi na wag nang patayin ang bata at hatiin, ibigay na lang doon sa babae na nag-aangkin nito. At yung sanggol na patay ay binigay doon sa babae na nag-aangkin ng sanggol na ito ay kanya at patay na lang. Mga magulang, mga kapatid, sa ganun tagpoy makita po natin yung karunungan na binigay ng Diyos ay higit kaysa anumang karunungan na hindi kayang tapatan ng sinuman. Napaganda po larawan. Hindi dahil po siya po ay nanay na dahil sa kanyang anak, kundi siya po'y nagmamahal sa buhay na isang nilalang.
lalo na ng kanyang anak. Sa ating pong panahon, sa ating pong Father's Day, bagamat ang ating larawan ay dalawang ina, naniniwala po tayo ng puso, ng pag-ibig at pagmamahal doon sa kanilang anak ay dapat din taglayin ng bawat isang ama ng tahanan. Nananawagan po tayo sa bawat ama ng tahanan ng pag-ibig sa ating mga anak ay hindi lang gawain ng mga nanay ng tahanan, kundi ito'y gawain din ng bawat isang ama ng tahanan. Marami sa panahon natin ngayon dahil po yung tinatawag natin distribution of labor na para bang ang babae ang siya nangasiwa ng bagay sa tahanan at ang lalaki naman na nangasiwa sa mga bagay sa labas ng tahanan o paghanap buhay. At dumating ang panahon na kung saan na para bang ang puso ng ina ay mas malapit sa mga anak at ang puso ng ama ay malayo sa kanyang mga anak. Na para bang ang direktang pangasiwa at pangalaga sa mga anak ay tungkulin ng ina at ang ama ay provider lamang ng kanilang pangailangan. Sa ganung kalagayan, maaari sabihin natin na mahalaga po yung pagiging provider. Pero mahalaga rin po yung pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating mga anak na hindi lang tayo naghanap buhay para kumita at ibigay sa ating pamilya, na halos isakripisyo rin natin ang ating presensya sa kanila, na ito'y lumalabas sa para bang absentee parenting, kaya naman maraming pamilya ang nawawalay sa kanilang mga ama. Kaya naman po sa panahon ngayon, ay halos isa po sa mga dysfunctional problem ng mga pamilya ay tulad po ng kawalan ng pag-ibig ng ama sa kanilang mga anak. Nangako ang Panginoon sa atin sa mauling araw that the hearts of the father will be turned into their children, and the hearts of their children will be turned to their parents. Ang Diyos sa mauling araw, ipanunumbalik niya ang puso ng ama sa kanyang mga anak at ang puso ng kanyang mga anak sa kanyang mga ama. Mga magulang, mga kapatid, patuloy po natin bigyan ng panahon at pansin ang bagay nito na mailapit ang damdamin at kalooban ng mga ama sa kanilang mga anak o maging ang kabuuan ng pamilya. Sa pagkakataon na iyon, makikita natin na anuman ang mga problema ng pagkakaroon ng dysfunctional o yung pagkakaroon ng parabang distancing sa mga ama at mga anak ay matutugunan na maipaglapit ito sapagkat ang Diyos ay merong kagalingan at merong panunumbalik o restoration na naggagawin sa ating panahon. Kaya naman marami po mga pamilya sa ngayon ay nabubuo at nare-restore dahil ang Diyos tinutupad niya ang kanyang pangako ng panunumbalik ng bawat isa. Pero tandaan po natin, ang tunay na panunumbalik ng mga magulang at anak ay hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng magulang o ng anak o ng anak o ng magulang, bagkus sa pamamagitan mismo ng ating Diyos, sapagkat siya mismo ang nangako at siya rin mismo ang tutupad o gagawa nito sa bawat isa. Kaya kilalanin natin ang Panginoon at ang Diyos ay gumawa ng daan para magkaroon ng reconciliation sa loob ng tahanan, at ito ay sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Through the spirit of Elijah, also referring to the spirit of Christ, sa ating panahon na ipinapangaral at ipinapahayag as our Lord and Savior, our healer, our restorer. Kaya niya panumbalikin ang mga ugnayan ng mga magulang sa mga anak, at kaya niya ring panumbalikin ang relasyon ng mga anak sa magulang, at lalo tigit ang pinakasusi ay panunumbalik ng bawat isa sa ating Diyos na nangako sa atin ng pagbuo ng pamilya. Brothers and sisters, and even to those who are out there na nakikinig at nanonood ng video na ito, na kung tayo po'y nagnanais na ma-reconcile ang ating buhay, to be reunited with our loved ones, dito man sa ating bansa o sa ibang bansa man, dahil po
nalayo at maging sa panahon nito ng pandemic na halos sa mga tao bagamat sa loob ng tahanan ay magkakasama pero para bang napakalayo pa rin ang kanilang distansya sapagkat iba ang kanilang laman ng isipan at kalooban na kinabalahan. Bigyan natin pansin yung plano ng Panginoon na buuin ang mga relasyon, ang tahanan at ito'y kanyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At kung tayo po ay pagariin natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ang kanyang pangako na pagliligtas at panunumbalik ng ating mga relasyon ay mapangyayari. Ayan naman po, sa panahon po ng lumang tipan, may kita po natin kung si Solomon, he asked for wisdom. God added wealth. Hindi lamang karunungan ang binigay ng Diyos sa kanya, kundi maging kayamanan at mahabang buhay. Sa panahon ni Abraham, Abraham asked for a son, and God gave him generations. Humingi lamang si Abraham na kanyang anak, maging sa kanyang katandaan, ang Diyos ay nagbigay sa kanya at sa pamagitan ni Isaac, isinilang si Jacob, at sa pamagitan ni Jacob, isinilang ang 12 anak na lalaki na siyang bumubuo sa bansang Israel sa ating panahon. Kaya naman po, may God give you more than you ask for in Jesus' name. Na sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, anuman kahilingan natin pong idinadaing sa Panginoon, inilalapit sa Kanya, ay kayang ibigay ng Diyos, higit pa sa ating hinihiling, higit pa sa ating iniisip, sa ating inaasahan, at maging sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay niregaluhan ako ng isang relo. Actually, bigay ito ng aking kapatid na babae, ni aking ate doon sa Tindo. Yan lang, ako na magpapalit ng baterya. Nung aking pinagawa po ito sa service center, ang sabi nila, 2,500 yung battery. Sabi ko, para bumili rin ako ng isang relo. Sabi naman po ng aking anak, na panganay, si Ansel, noong nakaraang Pasko, sabi niya, siya nang tutubos ng aking relo. No, meron pa po halos na nung kami may schedule na lumuwas ng last January, pero hindi po natubos kasi nung nagpunta kami Manila, sarado yung lugar. But praise God, sa hindi nasang pagkakataon, Friday, dumaan po kami sa lugar na ating pong pinagkunan ng relo. Napalitan na po yung relo at praise God, yung aking anak na babae na panganay, siya po yung nagbayad ng battery. Kaya wala kong binayaran. No, tunay ang Diyos, hindi ka niya lang bibigyan ng relo, bibigyan ka rin niya ng battery. At hindi lang ng battery, kundi yung pambayad sa battery. Kaya, praise God, ang Diyos ay gumagawa sa ating ikabubuti at lalo na sa ating ikagagala. Kaya sinasabi po that God is generous kapag si Lord ang nagkaloob higit pa sa ating hinihiling o hinihingi, higit pa sa ating inaasahan. Sa pang-apat na bagay po, ABL. Pangatlo, loving presence of God in us. Sinasabi po doon sa konteksto ng Ephesians chapter 3 verse 14-19, dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmumulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko ng lahat ng inyong gawain ay nagugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawa ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-ibig ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos.
Sinasabi po sa letter A, living presence of God in us. Na sinasabi po kanina sa lahat ng bagay natin gagawin natin ito dahil po sa udyok ng pag-ibig. Napakalaga po na maunawa natin, ang Diyos ay gumawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At patuloy siya gumagawa sa atin sa pamamagitan pa rin ng kanyang anak na si Jesus. At ang pinakapundasyon ng bagay na ito ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya naman po si Pablo nagsabi na siya namamanhik sa Diyos Ama na pinagmumulan ng lahat ng pagiging Ama dito sa lupa. Sa bawat tahanan na natayo, nais ng Panginoon ng inyong sambahayan o ating sambahayan, ito'y maitayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at sa diwa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman po yung ating binasa kanina na lahat ng bagay na nagagawin ay gawin ayon sa pag-ibig. At sa talatang 19, ulitin ko lang po yung sinabi ni Pablo, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Ano nagagawa ng pag-ibig ng Panginoon? Sabi nga, kung ang pag-ibig ng Panginoon ay pumasok sa ating buhay o sa ating puso, ito po'y gagawa sa ating kabubuti, ikaliligtas, at ikaayos ang ating pong buhay at sambahayan na maging anumang uri ng pamilya o tahanan na pinangalanan dito sa lupa sa pangalan ng Ama sa Langit ay sinasabi po roon na ang Diyos na pinagmumulan ng bawat pamilya ay siya pa rin magtatatag nito at patuloy na gagawa nito sa diwa ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya naman gusto ng Panginoon, sabi ni Pablo, na malaman natin, maranasan natin yung buong pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung babalikan natin yan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe on Him should not perish, but will have an everlasting life. Na ang Diyos nagawa niyang ibigay ang kanyang anak na si Jesus dahil sa makasalanan at ginawa niya ito dahil sa kanyang laking pag-ibig sa isa't isa. At ang pag-ibig na ito ang nagatid sa atin upang tayo patawarin ng Diyos at tayo mapanumbalik sa Kanya. Sa ganitong kaparaanan, sinasabi nga, when it comes to God's love and also to God's grace, ang bagay nito, kung paano Diyos gagawa sa atin, hindi po ito kayang arukin ng isipan ng tao. Na gaano man tayo kahirap, gaano man tayo kabagsak, gaano man po tayo kasawi, o gaano man po tayo karumi o makasalanan, o gaano man po tayo hindi nakakabot sa panuntunan ng Diyos, o tayo po hindi karapat-dapat. Ang sabi po ng Biblia ng ating Panginoon Hesus ay binigay sa atin at namatay sa bawat isa nung tayo po'y mahina pa at makasalanan at naging kaaway ng Diyos. God demonstrated His love towards us that while we were yet sinner, Jesus, the Christ, He died for us. Na ang Diyos, minahal niya tayo at binigay niya na ang kanyang anak na si Jesus. Kaya naman po, hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang tanawin, hindi natin kayang damhin lamang kung gaano ang Diyos ay pwedeng kumilos o gumawa sa ating buhay. Sapagkat walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, nais din ng Diyos ang layunin niya upang tayo po'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Higit pa po roon, mas lalo niyang ninanais na tayo kanyang makasama. Mas lalo niya ninanais na tayo po'y kanyang matulungan, at tayo po'y lubusang baguhin sa pamamagitan ng kanyang
anak na si Jesus at ng kanyang mga salita ng punong-puno ng katotohanan at punong-puno ng biyaya o pag-ibig. Kaya naman po sa ating buhay, napakalaga na makita natin yung pag-ibig ng Diyos na ito. Meron pong kwento sa John chapter 4 verse 55 na 45 and following. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuting pagtanggap sa kanya ng taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at nagingalo na. Nang nabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinag-usapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi mamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? 1:00 po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na nung oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamatay ang iyong anak, kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Mga magulang, mga kapatid, ito po ay isang napagandang kwento kung paano ang ating Panginoon ay tumulong sa isang ama ng kanyang anak ay nagkaroon ng matinding karamdaman na halos ikamatay. Subalit sinubok ng Panginoon ang kanyang pananampalataya sapagkat sa pagkakataon na iyon ng Panginoong Yesus ay pinahayo niyang lalaki na kanyang sinabi na kanyang anak na minamahal ay magaling na. At napatunayan ng lalaking ito ng oras na dumating siya sa kanyang tahanan at magaling na kanyang anak na lalaki, ayon sa kanyang katulong, pinagaling siya na bandang 1:00 ng hapon na eksaktong oras na sinabi ni Jesus na 1:00. Sa ganong pagkakataon, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi kanya bibiguin. Eksaktong lugar, eksaktong oras, ang Panginoon ay tumugon sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, pwede natin tanawin dito, una, yung lalaki bilang ama ng pangailangan ng kanyang anak ay inilapit sa Panginoon. At tunay nga po na sa kanyang paglapit sa Panginoon, hindi siya binigo ng Panginoon. Sa bawat isang ama ng tahanan, kinakailangan po natin na yung mga pangailangan ng ating pamilya ay hindi lamang po natin pasanin, bagkus atin pong ito ipagkatiwala sa Panginoon. Sapagkat tayo mayroong mga limitasyon na pagdating sa sakit karamdaman, inilalapit natin yan sa ibang tao tulad ng doktor. Pero kailangan din po natin ilapit yan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, sapagkat ang ating Panginoon ay nangako na siya po ay nagbibigay kagalingan at lunas sa anumang karamdaman. Lalo na sa panahon ito ng COVID-19, na marami mga tahanan na dinadapuan ng ganitong uri ng sakit o virus. Ang ilan ay symptomatic, ang ilan ay asymptomatic, ang ilan ay hindi niya alam kung anong kalagayan. No, pero mga magulang, mga kapatid, if we want to receive the healing, the good health, and even God's protection, ilapit natin ang ating sambahayan sa ating Panginoon. At wag na po natin hintayin mag-agaw buhay
ang sinuman. Bagkus, hanggat meron pa pong pagkakataon na pwede nating ilapit ang bawat isang miyembro ng pamilya, hindi lang minsan sa loob ng isang linggo o ng isang buwan o sa loob ng isang taon, kundi gawin po natin ito araw-araw katulad ni Job na siya'y nagandog sa Diyos araw-araw on behalf ng kanyang pamilya. Sa mga ama ng tahanan o mga magulang, napakalaga na idulog natin ang ating sambahayan sa kamay ng Panginoon upang maranasan natin ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagliligtas, lalo na ang kanyang tulong sa atin. Sa panahong ito, ng matinding pagsubok na dinaraanan ng mundo, tangi ang kamay ng Diyos ang pwedeng gumawa sa sinuman. Sa kulang na ang kamay ng tao, ng gobyerno, o maging ng kinikilala ng mundo ito, sapagkat dumating na sa sukdulan ang kakulangan ng tulong na pwedeng ibigay ng mundong ito. Upang sa ganon, ang bawat sa puso natin ay makita natin at kilalanin natin ng tunay na tulong at tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Diyos sa kaitaasan. At ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na maging ng oras na iyon, maging yung mga tao na kulang sa pananampalataya ay ipinakita ng Panginoon na hindi sumasala sa oras ang Diyos. Mari ikaw ay merong sariling orasan kung kailan mo gustong tulungan ng Panginoon. Pero ang Diyos, meron siyang tamang oras para sa atin. Hindi masyadong maga, hindi rin naman masyadong huli, kundi nasa takdang oras ang tulong na ginagawa ng Diyos. Not in our own way, not in our own time or terms, ng Diyos ay gagawa sa buhay mo. Bagkus, sa Kanya pa rin kaparaanan, sa Kanya pa rin panahon at kalooban. Nais ng lalaki na iyon na ama, puntahan siya ni Jesus sa bahay, pero naging kaparaanan ng Panginoon, ipahayag lang ang kagalingan sa kanyang anak. At hindi naman siya binigo ng ating Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, sinasabi po ng Matthew chapter 7 verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humingi sa kanya. Sa Diyos na mabuti, walang masama. Bagkus, maging ang masama ay ginagawa niya sa ikabubuti ng bawat isa. Panghuli, enable us to give glory to God. Sa lahat po na mapangyari sa ating buhay, ang end result po niyan, or the goal, is to give glory to God. God will enable us to give glory or give thanks to His name. Sa isang pagkakataon, in the book of John chapter 9, sinabi po roon, as He went along, He saw a man blind from birth. His disciples asked Him, Rabbi, who sinned, and this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned. Jesus said, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Sinasabi po ng kwento na iyon sa pagtatalo ng mga lagad sa isa't isa, sino ba may kasalanan, yung magulang o yung anak na pinanganak ng bulag? Nagtatalo sila. Kaya naman, para nila malaman, inalam nila sa Panginoon, sino ba ang may kasalanan, yung magulang na nagsilang na bulag o yung bulag na isinilang na bulag? Sinabi ng Panginoon, hindi ang magulang ang may kasalanan, hindi magyang anak ang may kasalanan, kundi ang pangyayaring ito ay naganap upang ang Diyos ay may pamalas niya ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang magawa sa kanyang buhay. Brothers and sisters, sinabi ron, but this happened so that the work of God
might be displayed in his life. Gusto ng Diyos that his work, the work of God, through Jesus Christ, might be displayed in our lives. Mga magulang, mga kapatid, nais ng Diyos na gumawa sa ating buhay. Upang sa ganon, mapamalas ang kausayan, ang kagalingan, ang kabutihan, maging ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya wag natin ikalungkot masyado. Wag nating ikabagsak masyado kung merong pangit na bagay na dumarating sa atin sa panahon ito. Bagkus ang Diyos kaya niyang gumawa ng mabuti mula sa pangit na bagay. God causes all things to work together for good. Romans chapter 8 verse 28. At meron pong huli na kwento na gusto ko po ibahagi sa inyo. At ito po ay ibinahagi po natin doon sa ating daily devotion na kinukuha ko po kay Dr. David Jeremiah at pinopost natin sa ating FB Messenger at binabahagi natin sa bawat isa. Kinuha ko lang po yung napakagandang kwento doon sa ating pong devotion for today. Sabi po ron, remember the old story of the artist and the coffee. A painter was drinking coffee in a French cafe. One of his companions became enraged and threw his coffee against the wall, creating an ugly stain. Taking his paints, then the artist created a beautiful mural that incorporated the stains in the scene. Sa kwentong ito, kung babalikan natin, yung isang artist-painter na uminom ng kape doon sa French Cafe, nakasama niya kanyang mga kasama na maaari artist din sa kanilang may siguro pagtatalo o bigla na lang yung sa kanyang kasamahan ay nagwala, nagalit at yung kanyang kape kinuha at ibinalibag doon itinapon doon sa pader. Pero hindi siya nag-react negatively, but instead, he reacted positively. Instead na magalit siya roon sa kanyang kasama at bawian yon ang kanyang ginawa, kinuha niya na lang yung kanyang paints o yung kanyang pintura at maaari ang kanya pong brush at lumikha po siya ng isang magandang larawan o itsura doon sa hinagisan ng kape na halos ito po ay nagmantsa. Alam niyo po, yung pagkamantsa ng kape doon sa dingding ay ginamit niya bilang bahagi na napagandang larawan o disenyo sa pader niya. At ang kinalabasan, parang isang obra maestra. Kaya naman po, mga magulang, mga kapatid, kung ito ay nagawa ng lalaki niyon bilang painter, hindi siya nag-react negatively, but he reacted positively, ang Diyos higit niyang magagawa yung ating buhay ay kaya niyang pintahan na mas maganda na bagamat may mga bakas ng kahapon, may mga bakas na pangit na bagay na pangyari sa ating buhay, maging sa ating po mga miyembro ng pamilya na nalika dahil po sa mga problema, sa mga awayan o di pagkakaunawaan, ang Diyos kaya niyang baguhin, pagandahin, at gawing magandang disenyo ang mga pangyayari sa ating buhay. Kaya naman po, sa panong ito, sa bawat tahanan at sa bawat pamilya, lalo na sa mga magulang, especially sa mga ama ng tahanan, anuman ang nalika ng kahapon, maging ng pandemyang ito sa loob halos na may isang taon na nagdulot ng karamdaman, minsan kamatayan, minsan pagkakalayo-layo, ng takot, ng pangamba, ng kawalan, at sa iba'y halos kawalan ng pag-asa, maging sa kanilang kinabukasan at di na alam ang gagawin. Brothers and sisters, mula sa mga bagay na yon, meron pa rin the great artist, the great painter, the great architect of our life, none other than our God
through the Lord Jesus Christ, His only Son. Kaya naman po, ipagkatiwala po natin ang ating buhay, ang ating pamilya sa Kanya, maging sa araw na ito, ng araw ng mga ama, ang sabi po sa Diyos Ama na pinagmumulan o pinagbubuhatan ng pagiging ama dito sa lupa, sa bawat tahanan, sa Kanya po natin ilagak ang ating tiwala. At tayo po'y dumalangin sa Kanya. Kaya naman po, tayo po ay dudulog sa ating pananalangin sa ating Panginoon, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo, Jesus, magpakailanman. Amen. Tayo po ay darako sa ating pong Holy Communion, natin pong ginagawa after na tayo po magkaroon ng mensahe. At pagkatapos nito, tayo po mananalangin sa lahat po ng mga ama ng tahanan. Kunin po natin ang elemento ng communion po natin, ang ating po mga tinapay o ang ostya. Sa bawat isa na wala pong ostya, subalit meron kayong tinapay, ang gamitin niyo po tinapay ay yung tinapay na walang lebadura. Sapagkat ang lebadura ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon na tumubo sa ating kasalanan. Hindi po kasalanan o makasalanan ang tumubo sa atin. Ang tumubo sa atin ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po'y mabuti at siya po'y banal. Inako niya ating kasalanan, kaya siya naging kasalanan at sinisimbolo ng ating pong communion na ito na ang tinapay ay walang lebadura o pampalsa. Ibig sabihin, banal ang Diyos na tumubos sa atin at siya'y walang nagawang kasalanan. Upang tayo na makasalanan ay mapatawad, mapalaya at mahango mula sa kasalanan, maging sa parusa ng kasalanan, ang kamatayan, hindi lang pisikal, kundi spiritual at panghabang buhay. Kaya naman sa pagkakataong ito, sabi ng Panginoon, ng gabi na siya ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at nagwika na sa tuwing kayo ay kakain ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli po namin alalahanin ang iyong kamatayan sa krus sa Kalbaryo. Kasama ng aming po mga kasambahay, lalo na sa araw na ito ng Father's Day, na pinagdiriwang po namin ang aming pagiging ama dahil sa iyo, na pinagbubuhatan ng lahat ng ama sa kalangitan. Salamat po at sa iyong timpang sa amin na ikaw po ang nagayag na sa mauling araw na ipanunumbalik mo ang puso't kalooban ng iyong mga anak sa magulang at maging ang mga magulang sa kanilang mga anak. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pong timpanan na ito na ginawa mo para sa amin, buklurin mo kami, hindi lamang na iyong kamay na makapangyarihan, kundi ng iyong puso ng punong-puno ng pag-ibig. O pag-ugnayin mo kami, Panginoon, at kung meron man tampuhan, meron man nagawang kasalanan, may pagkakamali, humingi kami, O Diyos, ng kapatawaran at ipanumbalik mo kami, una sa iyo, pangalawa sa aming sambahayan. O Diyos, maraming salamat po sa iyong ginawa para sa amin. Maraming salamat po sa iyong pagtubos, sa iyong pagliligtas, at sa iyong panunumbalik ng lahat ng bagay sa aming sambahayan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Kanin po natin. Ngayon din naman matapos magkapunan, dumampot si Jesus ng sarong. Ang sarong ito ng bagong tipan, naggadis ang kasalanan. Sa tuwing kayo inom nito,
gawin niyo ito bilang pagkalala sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa Diyos na ito, simbolo ng iyong dugo na tumubo sa bawat isa. Hindi dugo ng hayop, kundi ang dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sakatauhan. Hindi na mamahaling hiyas o ginto't pilak o anumang bagay sa mundong ito ang tumubos sa amin, kundi tinubos kami ng higit na halaga ang aming Panginoong Hesus na nag-alay na kanyang buhay, nagsakripisyo at namatay para sa amin at nangako sa amin ng kapatawaran ng buhay na walang hanggan at muling pagparito upang kami iligtas kunin sa gitna ng kaguluhan sa mundong ito. Maraming salamat, and we are looking forward to God sa panahon na muling pagbalik na sa pingkaminam nito ay makasama ka kasama ng Ama sa kalangitan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Patuloy tayong dumalangin. Hallelujah! Tinataas po namin, Panginoon, sa pagkakataong ito ang bawat sambahayan na ikaw po, Diyos, ang siyang umabot at kumalinga. Muli mong idantay ang iyong mapagpalang kamay, abutin ang pangailangan ng bawat isa sa Diyos ang makagagawa ng higit pa sa aming pong hiniling, higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming inaasahan, maging sa hindi po namin inaasahan, ay ikaw po ang siyang tutulong at magpapala sa bawat isa. Abutin niyo po, Panginoon, ang bawat ama ng tahanan. Tulungan niyo po na mapangasiwa, mapangunahan po namin ang aming pong pamilya. Patuloy po namin ibigin na tapat at tunay, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming pamilya, sa mga asawang lalaki, sa mga asawang babae, ang katapatan at pag-ibig, O Diyos, ay sa mga kanila, at maging, O Diyos, sa mga magulang, sa kanilang mga anak, ang panunumbalik ng relasyon ay mapangyari sa isa't isa. At sa araw na ito, Lord, ng mga tatay, maging sa mga naging tatay po namin na nakasama ng matagal na panahon at nauna na pumaroon sa iyong piling, inaalala rin po namin. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Sa bawat isang tatay, sa bawat pamilya, sapagkat kami ay merong tatay na kinamulatan at nagsilang sa amin dito sa lupa. Maraming salamat po. At maging sa bawat ama ng tahanan, patuloy niyo pong kasihan, pagpalain, at palawigin pa ang kanilang buhay. At kung paano si Haring Solomon ay pinagpala mo ng karunungan, kami rin po, Diyos, ay dumadalangin sa iyo. Give us, Lord, a heart of understanding, a heart of wisdom, so that we may apply it, O God, sa aming pong pamilya na may tunay na karunungan at pag-ibig sa isa't isa. Bikisin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at paggarian mo kami at ikaw po manguna sa amin. Gayon din, palawigin mo ang pagsasama ng bawat isa. Payamanin mo, Panginoon, ikaw po ang kumatagpo sa bawat pangailangan na legitimate, Lord, o the needs ng iyong mga anak, at sumagana ang iyong mayamang habag, ang iyong biyaya sa bawat pamilya. Winawaksi rin po namin, Panginoon, lahat po ng gawa ng laman, gawa ng kaway, gawa ng kasalanan sa aming sambayan. Inaalis po namin ang mga bagay nito at itiwalang puwang sa aming pamilya. Bagkus amin pong pinagahari ang katwiran, kaayusan, kabanalan at pagkakaisa sa Espiritu ng aming Panginoon Hesus sa aming buhay. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ang bawat sambahayan sa mga tahanan o sa man sila pumaroon bilang pagdiriwang ng Father's Day. As a date, Lord, ikaw po tumulong at maranasan po ang kagalakan na nagumapaw sa bawat puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa araw na ito at maging sa aming mga ama ng tahanan na nasa ibang bansa at malayo sa kanilang mahal sa buhay. Dalangin po namin na ipag-ugnayin mo po sila sa iyong presensya at sa iyong pag-ibig.
Maraming salamat po, Diyos. At sa po rin namin pinagkakaloob ang lahat po ng aming mga handog. Tanggapin mo ito bilang amin pong pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. Muli, sa susunod po na linggo, sa po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang iyong gawain. Maraming salamat po mga kapatid. Muli, Happy Father's Day. God bless.